Praise the Lord. Kasi kaya ako ito binibidyo, kasi nga meron tayong Facebook page, no? Doon natin nilalagay yun. Meron din tayong YouTube channel. Ang purpose po nito, hindi para magpasikat. Ang purpose po nito ay may bahagi yung salita ng Diyos kahit saan ang sulok ng daigdig. Malay mo, isa to sa mga preaching mo ay nagamit para mabago buhay ng tao. Amen po. Yun po ang purpose niya. Kung bakit natin itong binibidyo, hindi po para magpasikat, kundi ang nais lang po natin ay abutin ang mga tao kahit saan sulok ng mundo. Marating nila ang salita ng Diyos. Dahil ang panahon po natin ngayon ay digital na. Amen ba? Alam yung digital. Pati ako nabubuyoy. Digital na. Ibig sabihin, panahon ng computer ngayon. Panahon ng mga internet ngayon. No? Kaya kahit saan ang sulok ng daigdig, nasa tuntok na sila, as long na meron silang signal mula sa kanilang data o wifi, mapapakinggan nila, maririnig nila, mapapanood nila yung ating pong mga mensahe na bigwig na salita ng Diyos. Amen? Malay mo, isa dyan sa mga nakapanood niya na bago ang buhay. Dahil sa isa na yun, sabi ng Bible, isa lamang kaluluwa ang maligtas, tumanggap sa ating Panginoon bilang Panginoon na pagligtas ng kanyang buhay. Sabi ng Bible, libo-libo, laksa-laksang anghel ang nagdiriwang sa langit. Amen ba? Nandiyan ba tayo? O kamusta lahat ng pogi? Kamusta lahat ng pogi? Anong ibig sabihin ng pogi? Wapo. Ay, sabi ko man din, magbibigay ako ng regalo kapag alam eh. No. O yung cute, yung mga teen pa cute dyan. Palapaan na natin yung mga teen pa cute. O, ano ibig sabihin ng cute? Ano ibig sabihin ng cute? Araw nakalimutan na. Ang ibig sabihin ng pogi, presence of God inside. Yung mga kalalakihan yan. Yung babae natin, mga kababaihan natin, ang tawag natin sa cute, na ibig sabihin, Christian until the end. Kaya ngayon, tinatawag natin, dahil hindi tayo kagwapuhan, kapag nandun ang Panginoon sa ating puso, sa ating buhay, hallelujah, gumagawa po tayo sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Hindi na natin kailangan gumamit ng glutathione ng papaya soap para tayo gumanda, pumogi. Magbabad lang tayo sa presence ni Lord, nagdudlo yung presensya ng Panginoon. Amen ba yun? Amen po ba yun? Amen. Okay. So dumako po tayo sa ating pag-aaralan ngayong umaga. Kasi po sabi ko nga, dahil po sa sitwasyon na nangyari, chinage ko po yung topic. Dapat magpapart po ako doon sa Jesus is the answer. Kaya lang, sa gawa po ng panahon, binago natin yung topic. Maaari itong mga bagay na to ay magsilbing inspirasyon sa atin o kaya mga tanong kung bakit nangyayari ito sa buhay natin. Okay? So, kung meron kayo mga Bible at kung wala naman, lahat tayo focus dito, ha? Lahat tayo. No? Sabihin mo sa katabi mo, mamaya mo na ako usapin, ha? Sabihin mo, dali, mamaya mo na ako usapin, ha? Makinig muna tayo! Yan! Makinig muna! Sayang itong umagang ito. Okay. Sabi na salita ng Diyos, makikita natin yan sa Luke chapter 8, 22 and 25. Lahat po ba nakikita? Lahat. Nababasa? Okay, babasahin ko. Isang araw, sumakay sa isang bangka si Jesus at ang kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa ibabaw at ganun na ang kanilang ginawa.
23. Nang sila ay naglalayag na, nakatulog si Jesus. Bumugso ang isang malakas na unos at ang bangka ay pinasok ng tubig kaya't sila ay nanganin na lumubog. 24. Nilapitan siya ng mga alagad at kinisin, Panginoon, Panginoon, mamamatay tayo, sabi nila. Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin at ang malalaking alon. Tumahimik ang ito at bumuti ang panahon. Purihin ang Panginoon sa pagkakapasa ng kanyang buhay at pananasalita ng Panginoon. Sandali lang ako manalangin. Samahan po ninyo ako sa pananalangin. Amang banal na sumasalangit, ako po ay nagpapakumbaba sa iyo. Inaamin sa akin sarili, ako po'y walang magagawa kung wala ka. Kailangan kita sa mga oras niyo. Banal na Espiritu, lukuban po ninyo ako ng banal na Espiritu. Lukuban po ninyo ako ng iyong Espiritu. At hayaan yung bawat lumabas sa aking bibig, Panginoon, may pagpapala sa bawat nakikinig. Sasabihin, ilalabas lamang ng bibig na ito, Panginoon, ang bawat gusto mong sabihin sa kanila, hindi yung aking sarili, Panginoon. Father God, in Jesus' name, patuloy ko pong hinihiling, ang banal mong Espiritu ngayon ay pumagitna sa aming kalagitnaan at pag-minister ka sa aming mga puso. Lord God, in the name of Jesus, patuloy po namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang lahat ng bagay na ito. May pahayag ko ang salita mo with simplicity and clarity to your people. Father God, Holy Spirit, minister to your people. Salamat po. Itong aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Para ho tawag ito ay hindi tumuro yung pawis. Okay. No? Ngayon pong umaga, gusto ko itong talakayin ito. No? Talakayin natin itong topic na ito. Nasabi na salita ng Diyos nito. Why God allowed the storms of life? Sa Tagalog, nasabi niya, bakit pinapayagan ng Diyos yung storms of life o yung bagyo ng buhay? Bakit pinapayagan ito ng Diyos? Hindi porke tayo yung mga Kristiyano na, exempted na tayo sa mga problema at pagsubok. Hindi po, no? Bagos, the more na tayo ay sumusunod sa Panginoon, meron po itong kalakip na tinatawag na pagsunod o yung kalakip na sakripisyo. Hindi po kasi tinanggap na natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay. Hayahay ng buhay. Hindi po siya gano'n. No, inaalaw niya po ng Panginoon ang mga bagyo ng buhay sa lahat ng tao. Lalong-lalo na sa mga taong nais maglingkod, nais sumunod sa ating Panginoon Kristo. So dalawang klase yung storm na gusto kong pansinin natin. Dalawang klase. Unang storm yung tinatawag na calamity. No? Natural calamity. Pag sinabing natural calamity, katulad na nangyari itong week na to, sino naka-experience ng baha? Lahat ba naka-experience ng baha itong week na to? Hanggang saan ang tubig? Pumasok pa sa loob ng tahanan ninyo? No? Yung tubig, hindi naman. Pero malalim. Hindi yata hindi dito malalim. Oh, praise the Lord. Salamat. Salamat sa kanyang biyaya. Kaya nga, ang ginawa natin sa mga kapatid, dahil hindi tumitigil yung ulan, bumabaha na, kaya nga pinost ko na, sabi ko, ito sa amin, lahat ng buong Northville ay bumaha. Kaya pinag-chat ko yung mga kapatid, kamusta na kayo dyan? Ano ng balita? Lumubog ba kayo dyan? Nasa maayos ba kayo ng kalagayan? Lahat, no? Lahat ng nandun sa yung sa aking messenger na mga kapatid, kinamusta ko sila kung nasa mabuti silang kalalagayan. Baka kasi mayroong tulong, baka kasi humihingi sila ng tulong, hindi sila makahingi ng tulong. At least kahit paano makapag-response man lang tayo sa sitwasyon na nagaganap ng mga oras na yon. Kaya salamat sa Diyos ay wala namang anything nangyari at naayos ang lahat. Salamat sa kanyang biyaya. Salamat sa divine protection sa bawat isa. Palakpakan nga natin ang no, pag sinabing storm, pag alimbawa katulad, nakikita niyo ba to? No? Alimbawa, ganyan kalakas yung storm na dumaan sa atin. Di ba? Matatakot ka?
Katulad sa Metro Manila, no? Talagang tawag nito, nandun yung sentro ng bagyo, kaya lahat ng ata na sulok ng Metro Manila, lubog no? Lubog. Nandun yung nakita natin, yung mga sasakyan, nasira, pati yung mga bars, no? Sa Ilog Pasig, no? Tinangas sa sobrang lakas ng baha. So itong baha, itong calamity na yan, yung bagyo na yan, nakakapermisyo. Tama po ba yun? Nakakapermisyo ba? Yung baha? Yung bagyo? Amen. Nakakapermisyo sa atin kasi may mga possible na bisa. Pwede ka mamatay, pwede ka madisgrasya, hindi ka makalabas ng bahay, ang hirap gumalaw. Apektado ka. Ang tawag ng bagyo na yan ay natural calamity sa nangyayari sa ating panahon. Ngayon, tingnan natin in the other side, yung tinatawag na spiritual storm. Pag sinabing spiritual storm, ito yung mga problema na dumarating sa ating mga buhay. May mga problemang maliit, may problemang malaki. Minsan yung maliit, hindi natin yung pinapansin. Pero minsan, mas napuworry tayo, natatakot tayo, nag-aalala tayo kung anong mga bagay na ginagawa natin kapag dumarating yung mga problema nito, kapag malaki na. Kaya kapag malaki na, di ba, mga problema, di ba, aligaga tayo. Bakit? Kasi malaki na yung problema na hinaharap natin. Marami mga problema, no? Marami mga problema tayo hinaharap, no? Maaring simple lang sa iba, pero sa atin, ang laki na. Di ba? Yung namumblema sa matrikula, yung namumblema sa tinatawag na ilaw, kuryente, lahat na niya problema sa kanila, sa mga meron-meron, normal. Kalati na mo pa rin problema mo, kuryente yan pala. Para kaya, malati. Pero karatatawa nga lang, di ba? Mahirap yun, problema yun. Kakaabot ang ulo. No? Kaya nga po, yan ho yung ating pag-uusapan ngayong umaga. Yung bagyo ng buhay na hinaharap natin. Nandito ba tayo sa mga problema na hinaharap natin? Maaari yung iba, bukas na, schooling na, hanggang ngayon, hindi pa ready yung kanilang mga bag, hindi pa ready yung kanilang mga books, hindi pa ready yung sapatos, anything. Pinoproblema nila yun no? Kung saan nahanap nila, yung mga bata, kuya-kuya lang. No? Pero di natin alam yung ating mga magulang, nag-aalagaga, paano nila matutustusan ang mga pangangailangan pagdating sa school. Kaya nga, sabi ng Biblia, simulan natin. Luke chapter 8:22, no? Yung binanggit natin kanina. Sabi ng Panginoon, sabi po ng Panginoon, yun. Sabi po ng Bible sa 8:22, isang araw, sumakay sa isang bangka si Jesus at ang kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa ibayo at ganun nga ang ginawa. Ganun nga ang ginawa nila. Sa buhay po natin, sa paglalakad natin, lahat tayo sa buhay na ito, na kung saan isang bangka ang ating tinatakbo, nakasama ang Panginoon. Tulad ng aking sinabi, ang buhay natin hindi smooth sailing. No? Hindi yan, parang normal lang, walang problema dumadaan kasi kasama naman natin si Lord At sa ating paglalakad tayo sa mundo dito, nakasama ang Panginoon, meron siyang direksyon na tinuturo. Amen po ba yun? Sabi niya dito, tumawid tayo sa ibayo. Sino nagsasabi? Ang Panginoon Jesus. Tumawid tayo sa ibayo. Ibig sabihin, merong direksyon ang Panginoon na pinalalakbay sa atin sa iba sa direksyon natin. Tiyan yun yung direksyon na nilalakad natin, doon maganda ang kahinatnan sa dulo nito, pero hindi yan basta-basta mararating mo na ganun na lang. Meron kang haharapin na hindi natin ito inaasahan. Kaya nga sabi ko, napasin niyo ito mga kapatid ko, mga kabataan, at mga nagsisimula sa Lord. Napansin niyo ba, simula na kayo umattend sa church, na born again, tinanggap ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, meron na mga persecution. Alam niyo persecution? Ano ba Tagalog ng persecution? Pag-uusig. Inuusig na kayo ng mga tao? No? Naka-experience na ba kayo yan?
Yung pabulang-bulang yung pamatin-atin niya pamapan. Naka-experience na kayo yan. No? Babatuhin kayo eh. No? Kahit na minsan eh, wala namang kalatoy-latoy. No? Pati yung karakter mo, in the past, kakalkalan eh. No? Bakit? Kasi nagsimula na kayong umatin. Nagsimula na tayong humakbang at tahakin yung landas na pinapatahak ng Diyos sa ating pong mga buhay. Kaya wag tayong magugulat kapag tayo ay binabato, pinabibigaan ng hindi magagandang bagay, kasama yun. Sabihin nga natin, kasama yun. Kasama yun. No? Kasama yun, Ate Grace. No? Ate Grace, baka natin pa naman eh. Tapos di naman nagbabago. Tingnan mo, lumayo ka sa tuloy. Kasama yun! Bakit? Kasi iba na yung landas na tinatahak mo. Halimbawa, yung mga kabataan natin yan, yung mga barkada natin, no? Yung barkada natin, nakita, no? Nasa magkakasama kayo dati sa mabubuoteng usapan. Alam niyo mabubuoteng usapan? Na? Ano ba? No? Naalala ko saan, bigla ka nakita mo itong mga barkada mong ito, no? Na nandoon sa mabubuting usapan. Ang sabi nila, Cholo! Cholo! Kini ba? Kini! No? Kini ba? Nano! Shut up. Cholo. Halika, kini, tama. Shut. Ano na rin? May naman papali. No? So, dahil si Cholo, born again na, umaate na sa life of the Lord, hallelujah! So, gagawin ni Cholo, next time, hindi na ako umiinom eh. Pasensya na kayo. Wow! Palangkat niya natin ang Panginoon. Sabi ni Cholo, hindi na ako umiinom eh. Kasi born again na ako. Hindi na ako umiinom eh. No? Kasi born again na ako. Okay na ako ngayon eh. Pogi na ako ngayon. Ano yung pogi? Presence of God inside. No, Cholo. O, lalo na si Ethan, lalo pumupogi. No? Si Jamon. No? So, mga pumupogi na yung mga yan. Eh. Bakit? Kasi, yung mga tao, dati-dati tinatawag ka, iba na yung lakad mo, iba na yung tinadaanan mo. Bakit? Kasi hindi pinapatawid ang Diyos sa atin. Meron pinapatawid ang Diyos sa atin na dapat natin lakaran. Kaya sa ating paglalakad, asahan na natin na merong magsasalita sa atin ng hindi magaganda. Sasabihin ka, may iba't na negative na, may borbolen ka. No? May borbolen na, may iba't na negative ka, may nakabiyasang makiapit. No? Diba? Kasi nga iba na hindi tinatahak mo eh. Eh nakita ni, iba yung ginagawa nila. Eh, hindi na ako pupunta. Iba na lakad ko ngayon, iba na pupuntahan ko ngayon. Bakit? Kasi iba na nga yung ating lalakarin. Iba na yung pinapalakad ng Diyos sa atin. Si Sheila May. No? Ang daming mga barkada. No? Eh dahil yung mga barkada niya, ma-influensyahan siya ng hindi maganda. No? So nalaman niya, cute pala siya. Christian until the end. Christian until the end. Dahil cute siya. Sabi, Christian until the end, iiwasan niya yun eh. Tama ba yun? No? Kasi nga, meron ng Christ, meron ng Kristo sa ating puso at iba na yung dinadaanan natin. Dahil yung dinadaanan na yun ang tinuturo ng Panginoon para ating lakaran. Kaya normal lang mga kapatid ko, hindi. Huwag kang tawag dito, huwag kang magalit sa kanila, huwag kang mainis sa kanila. Parte po iyon ng paglilingkod sa Diyos. Naalala ko po, nung ako po ay bago-bago pa lamang born again. Dala-dala ko Bible. Tapos sasabihin, ayanin banal. Banal na aso, santong kabayo, natatawa ako. Diba? Ganon yung mga tingin nila sa atin. Pero wag natin
natin silang pakinggan. Diretso lang tayo doon sa pinapalakad ng Panginoon. Sapagkat doon sa dulo na yun, hallelujah! Yun ang daan patungo sa buhay na walang hanggan na pinangako ng Diyos sa ating lahat. Amen ba yun? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Kaya nga, sabi nga lang sa verse 23, pasinin natin, na-experience nila ng mga alagad na habang kasama nila ang Panginoon sa kanilang paglalakbay. Pasinin po ninyo, nang sila'y naglalayag na, sabihin naglalayag na sila, kumbaga tumalakad na sila o tawag dito, gumawa na sila. No? Nakatulog si Jesus. Bumugso ang isang malakas na unos at ang bangka ay pinasok ng tubig. Sila'y nanganib na lumubog. Alam mo, sabi ko nga, sa paglalakad natin, sa paglakad natin, sa pagsunod natin, doon sa landas na tinuturo ng Panginoon sa atin, may mga tinatawag tayo unexpected. Sabihin nga natin, unexpected. Unexpected. Sabihin nga, unexpected. Unexpected. No? Ibig sabihin parang, ano ba ang hirap ano? Ang hirap mo tagal na unexpected. Yung parang biglang darating na di mo inaasahan. Ang mga problema, hindi naman yung nagsasabi sa'yo, oh, mamaya, problema ako ha. Mamaya, darating ako sa bahay mo. Hindi naman ganun eh. Tama ba? Tama ba? No? Ate Jen, tama ba yun? Hindi naman nagpapaalam sa problema eh. Nadarating. Kate, no? Nagpapaalam ba sa'yo kapag madarating si problema? Hindi, di ba? Bigla na lang itong darating. Bastos nga siya eh. No, bastos. Bakit siya bastos? Kasi hindi siya nagpapaalam. Pusa na lang siya darating. Unexpectedly, magugulanta ka na lang. Ha? Nandiyan ka pala? Dahil dumating ka nga, aburito ka, alala ka. Ako, alahan mo na lang dapat ka. No? Unexpected yung mga problema dumarating sa atin. Tama ba yun? No? Kaya nga sabi ko nga, may mga problema talagang hindi natin inaasa kung saan na lang ito dumarating. No? Habang tayo naglalayag sa paglalakad natin, sa paglilingkod sa Panginoon, bigla na lang dumating na hindi natin inaasahan yung mga problema sa ating pong mga buhay. May mga problema madaling lusutan. May problema madaling labasan. May problema madaling solusyonan. Pero may mga problema nagtatagal yung problema. Ilang taon na ba yung problema bit-bit mo? No? Ilang taon na bang problema yung bit-bit natin? Meron ka bang problema sa asawa mo? Asawa natin? Na hanggang ngayon pinong-problema mo pa rin? Hindi tumigil? Sa mga bagay na hindi maganda, na siyang pinag-aawayan ninyo hanggang ngayon, na napakatagal na. Meron bang gano'n? May mga problema na tayo hinahatag na ngayon, hindi pa rin masolusyonan. Tumatagal. No? At nilalabanan natin ang mga bagay na ito. Unexpected. At ang sabi dito, nangangalit silang lulubog. May nga mga problema sa atin minsan, sa problema natin, hanggang liig na yung problema. Nandiyan ba tayo? No? Yung problema natin, lubog na. Nasa liig na. Hindi na tayo makahinga. Lahat tayo naka-experience yun eh. Lahat tayo. Namisan yung problema natin hanggang liig na. May mga pagkakataon sa problema natin. Ako, personal ko na-experience ko. Walang naman na maitataas. Dumating sa buhay ko sa hindi ng problema na hinaharap ko dahil ako panganay sa amin. Lahat ng mag-pressure na sa akin. Kaya naranasan kong magpakamatay, magdikti sa tindi ng pressure na meron sa akin dahil ako ang panganay sa amin. Totoo yung sabi ni Freddy Aguilar na kanta. Alam niyo yung kanta ni Freddy Aguilar? Ewan ko lang sa mga kabataan ngayon, simple ngayon, hindi nila alam yun eh. Pero yung mga kaidaran namin, nina Pastor Boots, nina Ate Jen, nina Ate Grace, no? Lalo na sina. Yung kantang Estudyante Blues, alam niyo yung Estudyante Blues?
Sabi ko nga, para sinulat sa akin ni Freddy Aguilar yun dahil akong pangalan sa amin eh. Bakit? Sabi nung kanta, ako ang nakikita, ako ang nasisisi, pagising sa umaga, sermon ng almusal. Robert! Ano na? Alas 10 na! Matutod ka ba? Makagising ka na ganay ka, matutod ka pa rin. No? Maros ka finger. Oo. Manas ito. Dala ko pa eh. Pero bago bata ako ako. Ano bang naiintindihan ko sa responsibilidad? Wala naman. Ano bang naiintindihan ko? Bata ako gusto ko maglaro pero hindi ko na-experience. Natuto ko kumalayo bata pa lang. Ganyan edad ko. Nasa palengke na ako dyan sa Aquiles. Titinda ng plastic, kargador, isa nakikipagtinda ng stock, yun yung buhay. Kasi kailangan pag-uwi ko, meron akong 20 na isda, 50 pesos, ito ako, anything. Nung bata ka. Kaya nga, bit-bit mo yung responsibilidad. Kaya sabi nyo, pagising sa umaga, sermon ng almusal. Di ba? Yun ang buhay. Lubog. Kaya dahil yun ang routine ng aking buhay. Natuto kong bumarkada, natuto kong mag-drugs, natuto kong pumasok sa mga fraternity dahil akala ko yung companion na yun ay matutulungan ako. Hindi ko pala alam yung companion na yun, yung mga barkada kong yun, siya pala magbabakol sa akin pababa. Tumububo ako. Tumating ko sa buhay ko, pagod na ako sa buhay. Kaya ako nagbigti po ako. Pero salamat sa Diyos. Hindi inalaw ng Panginoon na mangyari yun. Dahil meron para siyang mahalagang misyon na pagagawa sa akin. Alapakan ka natin. Dahil sa kanyang biyaya, dahil sa kanyang pag-ibig niya sa akin, salamat! Dinigtungan ng Diyos ang aking buhay kung bakit ako ngayon ay naresto sa inyong harapan. Nagpapatotoo na ang Diyos ay buhay. Nandiyan ba kayo ngayon sa kalalagayan na parang problema nyo nandito na kapatid, inalaw ng Panginoon na for a definite purpose. May layunin yung problema na yan. Hindi bibigay ng Diyos yung problema na yan para pahirapan ka, para saktan ka. Hindi po yan binigay sa iyo ng Diyos. Binigay sa iyo ng Diyos yan para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Amen. So, why God allowed the storms of life? Ready na ba tayo? Bakit pinapayagan yung problema? Una, inaalam ng Panginoon ang bagyo to wake up call. Pag sinabing wake up call, ginigising tayo. No? Pinapayagan ng Diyos yung problema na yan sa buhay natin para gisingin tayo. Anak, wala ka ng komunikasyon sa akin. Anak, matagal ka nang hindi sinisimba. Anak, hindi mo na ako kinakausap. Sige, para kausapin mo ko, bibigyan kita ng problema. Ayan. Ako, ano? Kailan ba tayo lumapit sa Diyos? Di ba pag may problema tayo? Madalas normal yan eh. No? Mga tao, kung kailan may problema, doon lalapit sa Diyos. Kaya inaalaw ng Diyos yung problema para lumapit ka sa Kanya. Nakuha mo. Para gisingin tayo. Dahil nga, ang mga tao ngayon, very busy na sa panahon natin ito. Sabi ng Diyos, 6 na araw ka magtatrabaho. Mula Lunes hanggang Sabado. Sa'yo yan. Sige, gamitin mo yan sa lahat ng gusto mo. Magtrabaho ka. No? Pagdating ng isa, yung Sunday, akin. Ibigay mo sa akin. Pero ang problema, imbis na para sa Diyos yung isa, kinuha pa natin para makasinasabi natin, Lord, kunin yung 6 na araw. Kukunin ko pa yung isa. Kaya naman ikaw, lakad, trabaho. Eto na ngayon, bumigay na yung katawan mo na overpating, nilalagad ka, nakaproblema ka. Diba? Kahit po yung kahapon, itong week na to, wala kaming pasok. Dahil tuloy-tuloy po yung bahay. Dahil tuloy-tuloy yung bahay, hindi ka naman makakilo sa amin dahil lubog. No? Nandun ka lang sa loob ng bahay. Kung ano yung mga pinagkukumpuli mo doon, kung ano mga ginagawa mo doon. Ang problema, yung electric fan ko, no?
Hindi tigil nakakaikot. Ayun, bumigay. Sira. Wala kang magamit na electric fan. Bakit? Kasi na-overuse. Ako kayo po, na-overuse. Ganyan din tayo. Kapag hindi tayo tumigil na tumigil sa kakagawa, walang masama magtrabaho, walang masama kung gumawa. Walang masama nun. Pero kapag patuloy natin ginagawa yun, magkakaroon ka ng kapaguran. Physically, mentally, torture. Hanggang dito na lang ang buhay mo. Nakakasawa. Na-experience nyo po ba yun, mga nanay? No? Diba? Kaya kung minsan, inaalaw ng Panginoon itong problema na to, anak, sumusobra ka na. Kausapin mo naman ako. Kaya minsan, darating yung manggagawa, darating si Pastor Boots sa inyong tahanan, yung iba, katulad ng pinuntahan namin, na hindi ho pwede. No? Minsan, pinapadala ng Diyos yung kanyang manggagawa, yung kanyang lingkod, para palalahanin ka, atin naman po kayo. Katulad ng pinuntahan namin. Salamat. Kahit okay lang, kahit na na-reject kami, okay lang. Pinapalalahanan ng Diyos yung mga tao. Sinta naman kayo. Kaya nga sinasabi ko nga sa mga kapatid doon sa Araya, kung ayaw natin pumunta sa simbahan, ang simbahan ang dadalhin ko sa bahay. Ang simbahan ang dadalhin ko sa bahay. Mangangaral ako na salita ng Diyos. Ayaw nila pumunta sa simbahan. Di ako pupunta. Ang simbahan ang dadalhin ko sa kanila. Amen. Kasi nga, ayaw natin makipag-usap sa ating Panginoon dahil sobrang busy na tayo, overweight na. Kaya kung minsan, pinapadaan ka sa problema na yan para gisingin ka. Katulad po ng coronavirus mo. Di ba? Noong mga panahon ng coronavirus, hallelujah! Di ba? Marami kayang naglingkod, marami kayang nagbalik loob sa Diyos. Tama ba? Noong mga panahon ng COVID, maraming kinalapit ng Diyos dyan ah. Maraming natakot. Kaya maya-maya lang, Lord, protektahan niyo po. Kahit manood na lang sa cellphone, manood sa TV na mga word of God, pinapakinggan eh. Kaya maraming mga tao nagbalik loob. Bakit? Kasi ginigising ng Diyos ang mga tao pagbalik loob sa Kanya. Dahil, anak, masyado mo nang sinentro yung buhay mo sa mundong ito. Gusto kong ipaalala sa iyo, ang mundong ito ay temporary lang. Ang mundong ito ay mawawala. Ang mundong ito ay mawawasak. Gusto kong iparating yan sa iyo. Huwag mong i-focus ang iyong sarili sa mundong ito. Sabi ng Colossians 3, verse 2, set your minds on things above, not on things on earth. Isa-isip natin ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay dito sa lupa. Sapagkat dito sa lupa ay temporary lang. Dadaan lang tayo dito. Sapagkat ang tunay na buhay ay wala dito, nandoon. Yun ang gusto iparating ng Diyos sa atin. Na anak, ito yung lalakarin mo, diyan ka lumalakad eh. Ito yung pinapalakad ko sa iyo dyan. Kaya ginagawa ng balik. Ayaw makinig ha, okay, hindi ka na problema. Magising ka ngayon, mamulat ka, anong patawarin mo po. Diba? Kaya inaalaw ng Panginoon. Tuloy natin, bibilis ang panahon. Naalala niyo yung prodigal son? Kailan siya bumalik? Yung kwento sa Bible ng prodigal son. Kailan siya bumalik? Nung siya'y walang-wala na, nung siya'y dapang-dapa na, nung wala nang makain, wala nang mga barkada niya, wala yung mga tinulungan niya. Kailan siya bumalik? Kailan siya nagkaroon ng realization sa kanyang buhay? Nung siya'y walang-wala. Kaya sabi niya, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Kasi noong mga panahon na yun, kinuha yung kayamanan niya, yung mana niya sa kanyang tatay eh. Kinuha niya yun. Nagpakasasa, nagpakaligaya. Ginawa ang lahat ng magustuhan niya. Uminom, barkada, ganito. Ginawa lahat. Kailan siya bumalik ulit sa Diyos? Nung siya'y walang-wala na. Nung siya'y dapang-dapa na. Wala nang makain. Yung mga kaibigan na tinuring niya, wala na rin. Kaya inaalaw ng Panginoon yan. Mag-reflect tayo sa buhay at magbalik loob sa Panginoon. Amen?
accident. God is a God of purpose kung bakit ka nilagay ng Diyos. Hallelujah! Sa lugar na to. Dahil mahal ka ng Panginoon. Pwede ba natin palakpakan ng Diyos ka? Woo! Mahal ka ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na ikaw at ako ay mapariwara ang buhay. Kaya dinadala ka ng Diyos. Salamat kay Brother Raymond. Ha? Salamat. May isang araw, pinuntahan, hindi yata nakarating, pero salamat. Nandito siya ulit. Salamat kayo. Diba? I pray in the name of Jesus. Mag-speak po ang Diyos sa inyong mga puso. Salaminin po natin ang ating mga buhay. Ako nga ba yan, Lord? Ako nga ba yan, Lord? Kinakausap mo ba ako? In Jesus' mighty name, I pray. I-anoint ng Panginoon ang mga words na ito sa ating pong mga puso. Para makita at masalaminan natin mga buhay. Pangalawa, bakit inaalaw ng Panginoon? Para i-mold tayo. Para i-mold, ibig sabihin, parang, ano pa yung mold? Yung, Tagalog, imolde. No? Hugugin. Ano yun? Hubugin. Salamat po, Pastor. No? Para tayo hubugin. No? Para tayo hubugin. Inaalam ng Panginoon yung problema na para tayo hubugin. Bakit? Kuminsan kasi, yung mga karakter natin hindi maganda. Tama ba yun? May mga ugali tayo, minsan hindi ugaling Kristiyano. Kaya kung minsan dinadala ka sa punto na kailangan mong mapahiya, kailangan natin madapa, kailangan tayo mag-demoralize para masalamin natin ang ating sarili. O nga, mali na ako. Kasi minsan baka tingin na natin sa ating sarili, masyado na tayo mataas, masyado na tayo mayabang, masyado na tayo mong ano. Inanap ang Panginoon yun. Lord, sorry. Hindi na yung Christ-likeness yung nakikita mo sa akin. Hindi na si Kristo nakikita mo sa akin. Baka ako na nga ito. Puno-puno ako ng kayabangan sa puso. Puno-puno ako ng kayabangan sa buhay. No? Kaya yung mga kwento ng Itbulaga, yung mga kwentong lolo, yung lolo ko, yung mga ganun, ano? Ayaw magpatalo. Kaya nga po tayo bilang mananampalataya. Kaya inaalaw pala yan ng Panginoon para tayo hubugin according to His purpose, according to His plan, according to His objectivity sa buhay na meron tayo. Amen. Yun pala yung purpose ng Panginoon. Maaari hindi ka pastor, maaari hindi ka song leader o manggagawa ng Panginoon, pero meron kang mission na gagawin sa ibabaw ng mundo ito. At isi-shape ka ng Panginoon according sa calling mo, according sa purpose mo. Amen. Ibumold ka doon. Iuhubugin ka doon. Kaya nakita mo yung illustration ko. No? Di ba yung clay? Di ba? Tayo yung clay. Tayo yun yung clay. Tayo yun yung clay. Sino na? Alam niyo yung clay? Mga bata, alam niyo yung clay? Alam niyo? Alam niyo ba ginagawa yung clay? Alam niyo? No? Alam niyo ba ginagawa yung clay? Di ba merong tao na kukuha ng parang putik, tapos igagamit niya ako sa gusto niya? No? Ang Panginoon, at yung clay, tayo yung clay, yung umuhubog sa atin, Diyos. Ang uhubugin tayo ng Diyos ayon sa gusto niya, ayon doon sa pagkakagawa niya sa atin. Ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang plano sa atin. Kaya nga pinaparating niya, binabasag niya unti-unti yung mga bagay na, mga karakter na hindi maganda sa atin. Kaya yung halos karamihan na mga Kristiyano, halos, pansinin po ninyo. Very, ano sila, tawag nito, yung kung magsalita, parang ang bait. Parang hindi makabasa pinggan. Kasi na minumulta sila ng Panginoon. Nagiging papili na sila sa mga sasabihin nila. Nagiging yung kilos nila ay, tawag nito, yung kanilang kilos ay hindi na ganun kagaspang. Nagiging maingat sila sa kilos, salita at sa gawa.
Nagiging maingat sila sa mga nilalakad nila? Nagiging maingat? No? Bakit? Kasi nga, tinatapyas yung karakter na meron sa atin hanggang makita si Jesus sa buhay natin. Amen? Kaya nga sabi ko nga doon sa isang kapatid na pinasyalan natin, hindi porke umaten ka, agad-agad mababago. Hindi. Kapag yung salita ng Diyos, nagpaminister ka sa salita ng Diyos, at tinanggap mo yung salita ng Diyos, doon pa lang magsisimula yung pagbabago sa atin. Pero kapag ikaw ay umaatin lang, nakikinig lang, pero yung mga sinasabi ng pastor, ng lingkod ng Diyos, yung mga salita ng Diyos na lumalabas sa kanilang mga bibig, hindi mo ito ina-apply sa sarili mo, sa sarili natin. Wala yun. Pero yung mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, na simple yung salita ng Diyos, ako yan. Lord, dapat mo nang babuhin ito. Kaya dapat binabago. Kaya nga sabi ko nga sa mga pogi at sa mga cute natin mga kapatid, nagle-level up na eh. Woo! Dapat ganun siya. Ginigising mo kasi, nakakaantok na kayo eh. Pasarap matulog. Bakit? Bakit sila nag-level up? Bakit? Tanong niyo bakit? Bakit? Mahihayin talaga. Gusto namin yung church na ito alive. Amen. Kailangan naririnig. Amen. Amen. Bakit sila nag-level up? Marami mga kapatid nag-level up. Pasinin nyo. Si atin dyan, nakakadalawa na. Palapan nga natin ang Panginoon dyan. Glory to God! Wala naman na may tataas mo kasi. Bakit? Para sa kalapati eh. Para sa kalapati. Dangit siya matwa. No? Si Jamon, para sa kalapati eh. No? Kahit siya na mag-isa, pinupuntahan ng kaibigan niya. Patay ka naman. Tara. Nag-level up eh. Amen? Kaya darating ang araw, mag-level up yung church na ito. Ito lang yung nakikita niya. Nagaganda doon yan. No? Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala ba kayo? Mga bagay mo, darating ang araw, babasagin na natin yan. Mahaba na yan. Hindi na tayo. No? Hindi na tayo ngayon. Marami na. Bakit? Kasi nag-level up na eh. No? Kaya yung mga invite natin yung ating mga KKK. Alam mo yung KKK? Ha? Kaibigan, kapuso, kapamilya, kaaway. Invite natin sa church. No? Kasi nga, no, bakit? Kasi may ginagawa ang Panginoon. Nire-level up na natin yung ating maturity, yung ating paglilingkod sa Panginoon. Na meron palang ginagawa ang Diyos, may pagbabago nangyayari sa akin. Masanting ka rin, alam natin dyan. Masanting ka rin, makiramdam ko. Simpleng salita, pero nakakalaki. Naging kapampangan. Di ba? Hindi mo naman kailangan mag-aral ng Bible School. Kailangan. Pero yung mga simpleng salitang nagagaya ka. Kaya-level up. Sabi ni Ethan, Pastor, di pa dumarating yung kaibigan ko eh. Pero at least nakita mo yung kanyang yung kanyang kagustuhan na magkaya, doon tinatanggayan siya. Sabi ni Ethan, Pastor, wala po, hindi ko po yung kaibigan ko eh. Pero papasalamat ako dun sa Diyos. Bakit? Kasi meron siyang desire na abutin. Pero normal lang na isang tanggayan tayo. Ang importante, huwag tayong tumigil, mag-imbita at ipakilala ang Panginoon sa bawat tao na nasa paligid natin. Amen? Amen. Palapan nga natin dyan. Kaya yung problema na yan, binumod tayo. Inaayos tayo. Katulad ng ginto, sabi dito sa talatang ito. Katulad ng ginto, no? Yung ginto, hindi naman yan nung makuha yan, hindi naman talaga gintong-ginto na eh. Ate Grace, no? Di ba yung ginto, nakuha yan sa bato minsan? No? Dahil sa Baguio yata, no? Sa Trinidad Benguet, may paan ng gintuhan din eh. So, kung makikita mo yung nangunguha ng ginto, ginaganon yung bato. No? Tapos pag nakita yung bato ng ginto, dudurugin pa yun. Pagkatapos na bibistayin pa. At pagkatapos bibistayin, pagdadaan pa sa apoy.
yung purong-purong dito. Tama ba yun, Ate? Ganun din tayo eh. No? Kumisa para makita yung tunay na kinang, tunay na dalisay, tunay na Kristiyano sa ating mga buhay. Pinamadaan tayo yun. Kaya masalamat sa Lord. Dahil doon natututo tayo. Kaya huwag tayong magtampo sa Diyos. Huwag ka nagtampo. Sabi mo nga, huwag ka nagtampo. Alam, natulog na. Huwag ka nagtampo sa Diyos. Natulog na. O natulog kayo sa background ko. Kasi yung background ko pinapaano ko eh. Yung baga pinapakalma ko yung sarili ko eh. Kaya ako nagpapatugtog. Natulog eh. O, tinulugan na. Bigyan nito ng jacket. Okay. Sige. Dito mo ako. No? Minumol tayo. Tatapusin ko na para mabilis. No? Pangatlo, inaalaw ng Panginoon yung problema. Para ano? Para ano? Para makilala mo siya. Diba? Inaalaw ng Diyos yung problema na yan para makilala mo siya. Kailan ba natin tinanggap ang Panginoon? Diba nung nagkaroon tayo ng problema? Tama? Ako natin tinanggap ko ang Diyos sa buhay ko, hinamon ko ang Diyos. Totoo, walang halong biro. Hinamon ko ang Diyos. January yun, 1991 o 92 o 91. Kasi nabunan din ako January 2, 1992. Pumutok ang pinatubo, 91. Hinamon ko ang Diyos. Mag-New Year yun eh. No? Pasok na yung New Year. Sabi ko sa Diyos, uminom ako ng isang bote ng Red Horse. Tapos habang lasing ako, tumuro ako sa langit. Ikaw! Na sinasabi nilang na Diyos na nasa langit, akala ko ba totoo ka? Akala ko ba nagbabago ka ng buhay? Pero bakit hanggang ngayon ang buhay ko ganito? Totoo yun. Hindi yung joke. Totoo yun. Talagang tinuro ko. Bakit? Sabi ko, Lord, umaten ako sa church na ito. Umaten ako sa church na ito. Umaten ako sa church na ito. Pero bakit hindi ako nagbabago ngayon? Ganito pa rin ang kondisyon ng buhay ko. Nakakapagod, nakakasawa. Hinamon ko. Kaya sabi ko sa kanya, nung lasing na ako, sabi ko sa kanya, naalala pa ng utak ko nun eh. Sabi ko sa kanya, kung totoo kang Diyos, magpakilala ka sa akin. Sabi ko gano'n sa kanya, sige nga, kung totoo kang Diyos, magpakilala ka sa akin. Alam niyo nangyari? Pumunta ako ng Maynila para magtrabaho. Dahil during that time, pumutok yung pinatuloy. Walang trabaho, ang Pampanga, lahat ng tinamaan mo. Kaya pagpunta ko sa Maynila, hallelujah, nagulat ako. Yung pumuntahan ko sa Maynila, mga tiyuhin ko, tiyahin ko, mga bunagin pala. Para ako magtrabaho dun eh. Mga bunagin. Nung nandun ako, siniran ako. Ngayon, sabi na sa akin, habang wala ka pang trabaho, sumama ka muna sa akin, sa amin. Pag may trabaho ka na, tsaka na bumalik ng Manila at magtrabaho ka na. Pero habang wala ka pang trabaho, sama ka sa amin. So, tinatanggap ako, tinanggap ko ang Panginoon, dinala ako sa Mindoro, Oriental. Nung nandun ako, naging ano ako, katulad yung mga youth, taga-ayos ng bangko, ganito, ganyan. No? Hanggang sa every Sunday, nakikinig ako, Diyos ko po, parang tinatasak mo yung puso ko na hindi ko na maintindihan. Suka ako ng suka, iyak ako ng iyak, luha, uhog, sipon, hindi maintindihan ng gusto ko ng aking buka. Tatawarin mo. Bakit? Totoo po, ang Diyos ay buhay. Kapag kinalabit ka na yan, yung mga bagay-bagay na dito sa mundo ito, unti-unti na yan tatanggalin. Alam mo dito, walang halong biro. On the spot, naranasan ko hindi na manigarilyo. On the spot, naranasan ko hindi na uminom. Hindi na hinahanap ng katawan ko. On the spot, wala nang lumalabas na pangit sa bibig ko. Wow! Lord. Kapag may mga naririnig ako mga salita na hindi magaganda,
Nagpapago yung aking nagagalit ako sa bakit naman ang pagtitig na mga to? Kaya doon ko napatunayan na Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na buhay na nagbabago ng buhay. Kaya sa gitna ng problema na hinaharap natin, nagpapakilala siya kung sino siya. Dumating yung panahon ng pinatubo. COVID. Panahon ng COVID, ang hirap magtrabaho. Diba? Walang-wala. Maasa ka sa gobyerno. Kung walang ayuda, walang papa. No? Lalabas ka, ulo ka rin kabunto. Mutang kita, ID, vaccine. Diba? Ang hirap kumilos. Pero napatunayan ko, nung panahon ng COVID, nagpakilala ang Diyos bilang provider. Sino mo ba naka-experience sa inyo na dumarating sa bahay yung binibigay isang bagay? Sabi ko nga, mga panahon na yun, walang-wala talaga, bigang-biga, magugulat ka sa dami ng bahay na meron sa amin doon, tabi-tabi yung bahay. Sa dami ng bahay na dadaanan niya, pag ilang ba kami, siguro pang 5, pang 6 na bahay kami, bago dadaanan niya. Alam niyo, pagdating doon sa amin, nakamoto, tao po. Ano po yun? Bigas po para sa inyo, 10 kilos. Ha? Kanino? Sa inyo po. Bakit po? Ano po meron? Basta, namimigay po kami ng bigas. Hindi ba nagpapakilala ang Diyos na nagpo-provide ng ating pangangailangan? Amen. Sa gitna ng problema, ang Diyos ay nagpapakilala. Kaya huwag kang matakot sa panahon ng kawalan mo. The Lord provide. Nagulat ako. Sa dami ng bahay lang, ako lang ang binigyan ng bigas. Bakit? Nakita na ng Diyos ang ating pangangailangan. Nagpakilala ang Diyos sa gitna ng problema. Ako, anak, ang magpuprovide ng iyong pangangailangan. Para paano natin ang pangangailangan. Kaya kapatid, huwag kang matakot. Nagpapakilala ang Diyos sa gitna ng mga problema na inaharap natin. Ang problema kasi naayos natin yung problema natin by our own strength, by our own ability. Hindi natin pinagkakatiwala sa Diyos ang mga bagay na nangyayari sa ating pong mga buhay. Kaya sabi ng awit ganito, hindi ko lang alam paano kantahin. When the ocean rise and thunder roll, our soul with you above the storm. Father, you are King over the blood. I will be still. Know you are God. Nagpapakilala ang Diyos sa gitna ng mga problema. Diba? Sabi ng Diyos ganito, anak, kapag ba nagkasakit ka, di ba kaya kung binigyan ng sakit? Di ba? Binigyan kita para malaman mo na ako ang Diyos na magagamit mo. Ako ba? Anak, kaya kita bigyan minsan inalaw na mawalan ka para pakilala ko sa iyo na ako ang Diyos ang provider mo. Amen. Kaya nagpapakilala ang Diyos sa gitna ng mga problema na hinaharap natin. Nagpapakilala siya bilang provider, bilang healer, bilang miracle working God. Totoo siya. Buhay siya. Sa gitna ng problema na hinaharap natin, nagpapakilala siya. Kapatid, meron ka bang problema ngayon? Malay mo, pangusap siya sa iyo, anak, subukan mo. Subukan mo ko. Di pa namin kasi nasusubukan. Natatakot tayo, baka hindi. Hindi pinangungunahan na natin ng Diyos. Hindi mo pala alam. No? Sa gitna ng problema mo, the Lord provide. Amen. So, tuloy natin. Tingnan po ninyo. Verse 24, malapit na po akong matapos. Nilapitan siya ng mga alagad. Hinising, Panginoon, Panginoon, mamamatay tayo, sabi nila. Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin, ang malaking alon. Tumahimik ang mga ito at bumuti ang panahon. Diba? Nasolusyonan ba ng mga disciple yung problema nila?
Nasolusyonan ba? Yung bagyong dumating sa kanila, nasolusyonan ba? Amen. Bakit? Kasi nilapitan nila ang Diyos. Gusto lamang ipakita ng Diyos sa gitna ng problema na inaharap natin. God is in control. Huwag kang matakot. Kontrolado ng Diyos yung mga nangyayari na mga sitwasyon na buhay na meron sa atin. Huwag kang matakot. God is in control. Kaya naman sila nang tumawag sila sa Panginoon, nilapitan nila, Panginoon, di niyo maalintana, nalulubog na tayo. Ano ginawa ng Panginoon? Hindi siya nang patumpik-tumpik. Nakita ng mga disciple, nakita ng Panginoon yung kanilang kalalagayan. Ano ginawa ng Panginoon? Tumayo! Hangin, tumigil ka! Unos, tumigil ka! Ano sabi ng Bible? Tumahimik ito. Bumuti ang mata. Diba? Katulad ito. Salamat kayo. Diba? Sumigat ang araw. Naniniwala ako marami nag-pray dyan. Hindi lang ikaw. Hindi lang ako. Marami nag-pray lang patigilin ng bulan. God is a God of mercy. Amen. Tingnan ang ganda ng araw. Diba? God is in control. Kontrolado ng Diyos yung sitwasyon. Huwag kang matakot na lakarin yung pinapalakan ng Diyos sa'yo. Ano ang problema na inaharap mo? Inaharap natin. Huwag kang matakot. Kontrol ng Diyos yung sitwasyon mo. Yung problema na inaharap natin. Kontrolado ng Diyos. Huwag kang matakot. Ipagkatiwala mo sa Kanya. Tatapusin ko lang. Tapos na ito. Inaalaw ng Panginoon ang problema para i-test ang ating pananampalataya. Inaalaw ng Panginoon yan. To test our faith, yung ating pananalig, paniniwala, pagtitiwala sa Kanya, tinetest ng Panginoon yun. Sa gitna ba ng problema, ano bang gagawin mo? Bisa sa gitna ng problema ginagawa natin ang lahat ng magagawa natin. Hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. Kung minsan naman ang nangyayari, kapag may mga problema, back out na, ayoko na, suko na. Hindi ganon. Sometimes inaalam ng Diyos yung problema to test your faith, yung pananampalataya natin sa Kanya, hanggang saan tayo kakapit, hanggang saan tayo hawak sa ating pananalig sa Diyos. Hanggang saan? To test your faith. Ang sabi niya, pagkatapos sinabi niya, nasaan yung pananampalataya? Sabi ng Diyos. Pagkatapos sinabi niya, nasaan yung pananampalataya? Ngunit sila natakot ng mangha. Sinabi nila sa isa't niya, sino kaya ito? Inuutusan niya pati hangin, pati tubig, at sinusunod siya ng mga ito. To test our faith. Minsan, ginagawa natin, pagdating ng problema, back out. O kaya naman ganito. Normal ito, akatok ako, tabi-tabi ko, tok-tok-tok, baka makasagasa ako. No? Sabi nga, bato-bato sa langit ay tamaan ay buko. Minsan ganito tayo mga tao. Ganito tayo. Kapag may mga problema tayo na hindi nasusolusyonan, tabi-tabi ko ha. No? Tabi-tabi ko, baka masaktan ko po kayo. No? Magre-talk lang po ako. No? Baka sabihin, Pastor, paparamdaman ako. Pastor naman, utak-ulit na pagkukwento mo. Tabi-tabi ko, kaya kung manyan yung pumpasang tabi, baka isipin po ninyo kayo to. No? Pero di panggising sa atin. Inalaw ng problema ng Diyos, ito ng karamihan na nangyayari sa atin kapag may mga problema tayo. Ito. Kapag may mga problema, bisan ang takbuhan natin sino? Ang mabubuting usapan. Tama ba? No? Kapag may mga problema tayo, puntahan natin sa barkada. Halika pare, pag-usapan natin yan sa mabubuting usapan. Mawawala natin yung problema na yan pare. Doon tumatakbo yung mga tao sa problema. Alak, bisyo. No? Nilalabas yung sama ng loob. Yung pagiging broken hearted nila. No? Ito pa yung masakit. No? Problemado na sila. No? Bawal pa sila sa utang. Masakit pa ulo. Ilang karamihan na nararanasan o ginagawa ng mga karamihan ng tao kapag may mga problema. Tinatakbuhan. Pumupunta doon sa mga barkadang hindi magaganda. Kaya imbis na mapaayos yung problema, lalong napapariwara, lalong gumugulo
mabuti na magandang nangyayari. Hindi natin alam pala. Kaya pala inalaw ng Diyos yung problema na yan para i-test yung ating pananampalataya hanggang kailan ka maniniwala, hanggang kailan ka kakapit, hanggang kailan mo pagtitiwalaan ang Panginoon. Pinitin ng Diyos yung pundasyon na meron sa atin. Sabi ng Diyos. 1 Peter 5:9. Ang ito, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman na talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa nito ay sinusubo upang malaman kung ito'y talagang tapat. Tinetest pala yung ating faith. Kung tapat nga tayo maglilingkod sa Diyos, kung tapat nga tayo susunod sa Diyos. Yung iba sa kabit, dumaan lang ng matinding problema, ayoko na. Ayoko muna umatin. Ayoko muna umatin. Nakaka-stress. Kasi wala na yung baga sa puso ko. Wala na eh. Di na ako nagbabasa. Di na ako aatin. Sino pinahihirapan mo? Ikaw, sarili mo. Nilalayo mo yung sarili mo sa Diyos. Dapat nga kung kailan nga namamatay yung apoy na yun, dapat nga mas lumapit ka sa Diyos eh. Para pagpagahin niya yung apoy na meron ka. Diba? Sinusupa mo pa malaman kung hindi talagang tapat. Nasaan yung mga sinasabi mo sa Panginoon na Lord, ano namang mangyari, maglilingkod ako sa iyo. Ano mga problema, pagsubok na buhay, Lord, susunod ako sa iyo. Tumating lang yung bagyo. Ayaw nang dumalo. Ayaw nang umating. Nasaan ang pananampalataya mo? Nasaan? Kaya nga inaalaw ng Panginoon yun para i-test yung ating pananampalataya. Sabi nga ng awit, no turning back. Amen. Sabi nga natin, no turning back! Tayo pa rin. Sabi nga natin, no turning back! No turning back. Sigaw natin sa Diablo. Isigaw natin sa Diablo, no turning back! Tama yun. Iparinig natin sa Diablo, sa Satanas, wala nang balikan nito. Tuloy-tuloy na to sa pagsunod sa Diyos. Amen? Iparinig natin yan. Iparinig natin yan sa Diyos. Lord, no turning back. Maglilingkod ako sa iyo. Kaya po, yung pundasyon natin ng ating pananampalataya para bumaon. Pagdating ng pagsubok, hindi tayo basta-basta magbubuhay. Amen? Andiyan ba kayo? Kising na kayo. Kasi nagising na eh. Kaya ka sumisigaw ako para magising eh. Nawala ba? Nawala ba yung anto? Kaya nga ginagat para magising eh. Okay. Tayo po ito kayo. Tayo manalangin sandali.